It's interesting that I worked for the same media company as my all those years ago. Taong 2005, noong maganap ang karumal-dumal at kahindik-hindik na pangyayari sa buhay ng noon ay 19 na taong gulang na si Kat Alano. Isinalaysay ni Kat ang buong pangyayari sa isang interview niya sa isang radio program. Taong 2014, 9 na taon makalipas ang hindi niya makakalimutang pangyayari na ginawa sa kanya ng isang sikat na TV personality. Ang tanong ng marami, sino nga ba ang tinutukoy ni Kat Alano na isang sikat na TV personality ang gumawa ng karumal-dumal na panghatay sa kanya 15 taon na ang nakakaraan? Ating kilalanin, straight from Kat Alano. A very small fraction. Kasabay ng trending na Ako movement ni Frankie Pangilinan, ay umingay din ang pangalan na Kat Alano. When I was torn apart. Bakit nga ba? Ito ay dahil sa muling paglantad ni Kat Alano at pagbahagi niyang muli ng naganap na sa kanya 15 taon na ang nakakaraan. I had woken up confused. Ayon kay Kat Alano, taong 2005 noong maganap ang sa kanya ng isang sikat na TV personality. Alone. A teenager who suddenly had to decide. Bagamat aminado si Kat na hindi ito nagsampa ng kaso laban sa naturang sikat na TV personality, ito ay may malalim na dahilan. What she was going to do about having been. Ayon kay Kat Alano, ng mga panahong iyon, ang uncle ng sikat na TV personality na ito ay mayroong mataas na katungkulan sa gobyerno. Just a few months before, I had been hired onto a noontime variety show. At nalaman niya first hand na matapos ang insidenteng ito, nagawan na ng paraan ng uncle ng naturang TV personality na mapagtakpan ang kahit na anong kasalanang nagawa ng kanyang pamangkin na aktor. I was on TV every day live from Monday to Saturday with. Dahil dito, nakapagdesisyon na lang si Kat na hindi na ituloy ang laban dahil alam niya na ito ay ikakapahamak niya at ng kanyang buhay. Millions of viewers across the Philippines. Ayon kay Kat, nalaman din niya first hand na nakahanda na rin ang kasong isasampa laban sa kanya ng kampo ng sikat na TV personality kung sakali man na ito ay mag-ingay at sampahan ng kaso ang naturang aktor. When I finally had the guts to open up to a fellow celebrity about what had happened. Taong 2014, nung ibinahagi ni Kat Alano ang kanyang hindi malilimutang karanasan, She revealed that it had also happened to her in the same manner by another celebrity. and she revealed that she was 9 years ago. She said, "If you speak about it, Ito ay matapos na malaman niyang ang parehong taong gumasa sa kanya ay nasangkot muli sa isang kaso ng muling sa iba namang kababaihan. you won't work in the industry ever again." Maliban kay Kat Alano, ayon sa kanya, merong 2 babae ang nagsampa din ng case laban sa naturang sikat na TV personality. Then one day, 9 years later, I find out that 3 other women. Ngunit akala niya dahil dito siya din ay mabibigyan na ng katarungan at umasa na finally ay makukulong na ang kanyang have come out and claimed to have been by the same man. ngunit sa kasamaang palad na ibasura din ang kaso laban sa sikat na TV personality dahil nga sa mataas na katungkulan
ng uncle ng naturang aktor. What were the chances these stories were true, knowing that he had, in fact, raped me? At sa bandang huli, ayon kay Kat, ang huling babaeng nagsampa ng rape case laban sa aktor ay nabaliktad at siya ay nakulong. The hardest thing of all is when friends or associates of Pakinggan natin ang isang part ng speech ni Kat Alano kung saan nagbigay siya ng malaking hint kung sino nga ba ang tinutukoy niyang sikat na TV personality na siya din ang kanyang Narito ang isang maikling video. Panoorin natin. In 2014, I read a news headline in which another woman accused the man who raped me of having done the same thing to her. rapists cannot believe the person they know would have done this. Reading some of the comments against the woman, which included statements such as liar, Thousands of people telling me I was a fame whore, whore, attention seeker in them, I was outraged. that I was a prostitute who deserved to be raped. 9 years later, after another woman claimed to have been raped by the man who And think about what it would be like if for speaking your truth, I found out just how true that statement was. you couldn't work again. Sa tingin nyo, ang tinutukoy nga ba ni Kat Alano ay ang isang sikat na TV host ng isang noontime show ng isang malaking TV station? I could not understand what kind of world I had woken up to. Ayon pa kay Kat Alano, isa ding kaibigan niya na nasa showbiz din ang naman ng malapit na kaibigan ng naturang sikat na TV host. With a man who had raped me was celebrated. Pakinggan nyo ang short video na ito. See, a few years after I was raped, I had spoken to a friend of mine who was also in the showbiz industry. And those who he had raped were destroyed. To my surprise, I discovered that she and I had been through a similar experience, Many people told me to keep quiet. and that her perpetrator is a very good friend of the man. To leave the country. Sa tingin nyo, matatandaan na ang dalawang aktor at TV host na ito ay malapit na magkaibigan. To stop talking about it because nobody cared. Taong 2015, noong gumawa ng open letter si Kat Alano, sa noon ay nakaupong Department of Justice Secretary na si Laila de Lima. Ngunit ayon kay Kat ay hindi napansin or wala silang ginawa sa naturang open letter. Sa tingin niyo, sino nga ba ang totoong kay Kat Alano? Marahil ay parehas tayo ng iniisip. Sila rin ba ang nasa isip nyo o mayroon kayong ibang iniisip na ni Kat Alano? Sana ay mabigyan ng hustisya ang lahat ng mga taong nakakaranas ng violence at pang-aaso mula sa mga taong walang puso.